Okay, next. Situation. The truck has a weight of 28 kilonewtons and has its center of mass at G. So, lagyan na natin. So, this is 28 kilonewtons. 0.8 meters above the ground. The coefficient of static friction between the wheels and the ground is 0.3. And between the lug and the ground is 0.6. So, ito, ang mu natin dyan, 0.6. Tapos, sa wheels, ito mga to, 0.3. Okay, so first question. Determine the force connecting the car and the lug if the truck has a rear wheel drive while the front wheels are free to roll. So, tinatanong, ano daw yung force connecting the car and the lug? So, basically, tinatanong niya yung force dito. Kasi yun yun, no? Yung parang cable or yung nakatali dyan, no? So, pinapahanap. So, pero ang sabi, rear wheel drive daw. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, di ba pagka nagpaandar ka ng sasakyan, ibig sabihin, ito lang yung ano, iikot. Tapos ito sasabay lang. Kumbaga, magpapaandar sa sasakyan, itong wheel na to. So, pagka inapakan mo yung accelerator, ito yung iikot. So, paano iikot niya? Pag ganun, para mag-move siya forward, di ba? So, dapat na-imagine natin, no? Pag ganun yung ikot nito, para mag-move siya forward. So ngayon, yung wheel at saka yung ground, no, lagyan natin ng mga reactions. Bali, meron dito vertical reaction para sa, siguro tawagin natin tong A, tawagin natin tong B. Okay, so ito yung normal reaction sa A. Tapos meron din tayong normal reaction sa B. Okay, tapos si A, dahil siya yung parang mag-i-initiate ng movement, no? At si A, ang ikot niya ay, so, ipakita ko lang dito sa baba yung free body diagram ni A, ha? Ito yung A, di ba? So, si A, ang impending motion niya, pagka gusto niyang paandarin yung sasakyan papunta sa forward, kasi gusto natin yung sasakyan pag ganito, di ba? Yan yung gusto natin maging motion, eh. So, para mangyari yan, itong gulong ni A, dapat mag-move ng paganito. Kailangan pag ganito yung movement niya. Yan. Yun yung motion ni A. Impending motion. So dahil pag ganyan yung impending motion niya, tapos ito yung surface of contact natin, so dapat yung friction, i-oppose yung motion na yan. Di ba? At dahil para ma-oppose na yun, ang friction natin ngayon dapat papunta doon. Okay? So the reaction, normal reaction sa A. Okay? Kaya dito sa free body diagram ng car, andito yung ano natin, FA natin. Okay? So pag ganyan siya. Ngayon, i-drawing natin ng separate yung free body diagram ng car. Or truck pala, truck. Okay, so free body diagram ng truck. So, bali, putulin ko na lang yun. Bali, ganito. Ganyan. So, bali, as established, this is the normal reaction at A, I mean at B. Ito yung A. So, normal reaction sa A. Tapos meron tayong friction sa napunta dito kay A. Tapos meron siyang weight na 28. Tapos, ito yung sinasabi natin na force. So, sabi natin na tension, no? Yung force na yun. And we need to solve for that. Okay? So, to solve for that, by the way, may sukat yun na 0.4. Okay, so we will take, oo nga pala, you might ask, sir, bakit dun sa wheel B walang friction? Kasi guys, si wheel B, susunod lang siya pag gumalaw na to, iikot, saka lang siya iikot. Okay? Kumbaga, hindi siya kasi yung magpo-produce ng rotation. Kaya yung friction dito will be nothing, no? Walang friction dyan. Kasi hindi naman, kumbaga, dahil, kaya lang naman siya umikot kasi umikot muna to. Kumbaga, ito yung unang iikot. Kaya dito mapoproduce yung friction. Okay?
So anyway, to create an equation, so we will take summation of moment at B equal to 0, assuming counterclockwise positive. So unahin ko na yung NA. So yung NA natin, ang moment arm ay 2.8. Ang rotation ay clockwise. Tapos 28, ang moment arm ay 1. Tapos ang rotation counterclockwise. And then yung T, ang moment arm ay 0.4, ang rotation ay counterclockwise. All equal to 0. So ito. Tapos dahil dito tayo sa B, so bali ang ginawa ko, ang point of rotation ko no, sa dito sa point na to. Para yung FA hindi na involved. Okay? So sa bottom na yan ng B. Okay? So at this stage, wala tayong masasolve, no? At this point. Okay? However, we can take summation of forces naman, either X or Y. Okay? So pagka nag-summation naman tayo ng forces along X, assuming to the right positive, so mangyayari dyan, yung T, kay T, um, negative to the left, tapos yung FA to the right. Okay? And I think that's it. So therefore, lalabas ngayon na yung T ay equal lang sa FA. And because gusto ulit natin to gumalaw, so i-maximize natin ngayon yung friction dito. Okay, so ano nga ulit yung maximum friction? So F is equal to mu times N. Okay? So therefore, yung T natin will be equal to, ang mu natin sa wheel ay 0.3. So 0.3 times NA. Okay? Wherein, we can use this no, from equation 1. So kunyari, tawagin ko ito na equation 1, tas equation 2. So pwede natin i-substitute ito dito to solve for NA. And then after that, we can solve for T. Or pwede rin na ganito. Pwede rin na isolve na natin dito yung NA para diretsyo na yung T yung masasolve natin. Ayan. Okay, so ito na lang gawin ko Substitute natin sa equation 1. So pag ginawa natin yon, we will have negative T over 0.3 times 2.8 plus 28 times 1 plus T times 0.4 equal to 0. And from here, we can solve for it. Okay, so lalabas na T ay 3.13. Okay, and that will be our answer for number 1. So approximately 3.40. Next, determine the greatest weight of the log that it could pull. So ano daw yung greatest weight na pwede niyang i-pull? So para naman ma-involve natin yung log dun sa analysis natin. So guys, assuming sa number 2, no, same lang itong criteria na to. Rear wheel drive pa rin siya. So ibig sabihin valid pa rin itong tension na to. Okay? So ngayon, i-drawing naman natin yung free body diagram ng log. Okay, so bali, andito yung tension. And yan ay 3.13. Tapos ngayon, may surface dito. Okay, tapos syempre, yung weight ni log, ito yun. Tapos meron ulit ditong normal reaction. Tapos, yung impending motion kasi natin pag ganito na. So dahil ganon, yung friction natin baliktad. Okay? To solve for the W, unang-una, if you take summation of forces Y,
we will just see that W is equal to N. Okay? Tapos if you take summation of forces X, we will have, ganun din, T is equal to F or F is equal to T. So, yung F natin ay 3.30. But what is F? Di ba? Once again, yung F na yan, isasagad natin na mu times N. So, in this case, yung mu natin ay 0.6. Okay? So, therefore, from here, we can solve for N. So, bali 0.6 N is equal to 3.13. So, therefore, N is equal to, okay, so 5.22. 5.22 kilonewtons. And going back here, so we can say that W is 5.22 kilonewtons. So that will be our answer for the second question. Okay, so I think hindi ko masyado na-edit yung choices dito na masyado malapit, no? But anyway, 5.22. Next, if the truck has a four-wheel drive, determine the greatest weight of the lug that it can pull. So this time, parang same question sa number 2. Pero this time, ano siya, four-wheel drive na. Ano pinagkaiba ngayon? Pinagkaiba, sabay na tong iikot. So ibig sabihin, parehas na silang merong friction. Yun lang yung pinagkaiba. So pinapahanap ulit yung weight nito. Hindi, gawin ulit natin. So drawing ulit natin yung free body diagram ng car or ng truck. Okay, so ito yung weight niya. Tapos NB, yung B, yung A, NA. Tapos ito yung ngayon yung T, panibagong T. And then yung friction natin pag ganito, FA, FB. Kaya again, same explanation kung bakit ganyan yung friction ha. Okay, kasi yung wheel iikot para mag-forward ito. Para mag-forward ito, yung ikot ng wheel mo pag ganito. Kaya yung kukontra na friction pag ganyan. Okay? So, to calculate T, no? So, to calculate T, we will once again take summation of moment. So, again, 0.4 ito. So, bali ulitin lang natin yung kanina. So, I will once again take summation of moment at B sa bottom ng B. Okay, so equal to 0. Assuming counterclockwise positive. And dito guys, walang magbabago. Walang magbabago dito kasi ito pa rin yung iikot. Ito iikot, ito iikot. Tapos itong dalawang to, wala yan kasi 0 yan eh. Pagka nag-moment ka dun sa bottom. No? So actually dito, iko-copyhin ko lang to. Copyhin ko lang to. Valid pa rin yan. Ayan. Okay, so yan pa rin yun. Okay? Ang naiba lang ngayon ito. Pag nag-summation tayo ng forces x, kasi ito yung sunod natin ginawa kanina eh. Okay, so we will have T is equal to FA plus FB. So ito na yung naiba. Kanina equal lang siya kaagad sa FA, di ba? So ngayon, para masagad natin yung forces ng bawat isa, so ito magiging 0.3 NA plus ito din 0.3 NB. So yun yung friction, maximum friction, frictional resistance ng kada wheel, no? Mu times N. So wherein we can say that T is just 0.3 times NA plus NB. So wala pa tayong mga solve dyan. However, if we would incorporate summation of forces Y equal to 0, wala naman tayo ng iba nang magagawa eh. Moment, summation X, summation of Y na lang. So gamitin natin to. Assuming upward positive, so we will have NA plus NB minus 28 is equal to 0. So lumalabas, NA plus NB is equal to 28. Okay? Na kung saan, pwede natin yung i-substitute dito para makuha na kaagad yung T.
So it turns out that T is just zero point 0.3 times 28. And that is 8.4. Ayan. Now, punta naman tayo dun sa log. Dun sa log, kagaya kanina, this is our weight na hinahanap. May normal reaction dyan. Ito yung T. Tapos, dahil ang impending motion natin pag ganito, yung friction natin pag ganito. Okay? Tapos kagaya ulit kanina, yung friction dito ay mu times n, that is 0.6 times n. And kapag nag-summation of forces y ka equal to 0, yung n na yon ay equal lang sa w. No? Okay, so now, if we would take summation of forces x is equal to 0, lalabas naman yung F ay equal sa 8.4. But what is F? No, ito yung F. So therefore, F is 0.6 n is equal to 8.4. So we can solve for n. And that is 14. And because n is equal to W, then W is 14 kilonewtons. So that is the maximum weight of the log that the uh, uh, that can be pulled, no? Kapag ka ibig sabihin, pag lumagpas pa dyan yung bigat ng log, hindi niya na mahihila yan kasi ang laki na masyado ng friction. Okay, so our answer is A. And this is taken from April 2025 board exam, no? Similar siya doon sa naibigay nung April 2025. Okay? And that's how we solve this problem.